Gusto kong simulan ang aking mensahe sa isang maikling kwento. Alam niyo po, may dalawang laban ako sa buhay na hindi ko makakalimutan. Ang una, nang lumaban ako ng beauty contest sa UP Vice Mayor Lift, ako ay lumaban ng mutya ng UP Los Baños noong aking kabataan at hindi pa ako malakas kumain noon. Kaya lang, hindi ako pinalad. Natalo mo ako eh. Naalala kong sabi ng tatay ko, "Anak, okay lang na matalo ka sa beauty contest na yan. Ako bilang ama mo, matapat ako sa iyo. Pag ang pag-uusapan ay lakas ng loob," gusto ko palang batiin ang aking susunod na Vice Governor Pili Perez. Ang sabi ko ng aking ama, kapag ang criteria ay lakas ng loob, abay, mutya ka na ng UP Los Baños. Ang problema, anak, ang labanan ng beauty contest ay hindi lang lakas ng loob. Dapat matangkad ka. Maliit lang ako. Dapat, abay, maputi-puti ka. Medyo ulik ba ka, anak? At marami pa na kwalifikasyon para manalo ka na beauty queen ng UPLB. Kaya masasabi ko sa iyo, anak, isuko mo na ang pangarap mo yan, baka mahirapan kang manalo dyan. Masunurin mo ako sa aking ama, mula noon hindi na ako sumali ng beauty contest. Ang pangalawang laban sa buhay ko na hindi ko makakalimutan ay ang laban ko bilang gobernador nung nakaraang eleksyon. Ang sabi mo ng tatay ko, anak, ngayon higit kailanman, kailangan sa labang ito ang 100% na lakas ng loob na meron ka. Maraming hirap ang dinaanan bago ka tumakbong gobernador. Maraming kaibigan ang nawala. Maraming taong tumalikod. Maraming taong nakalimot sa pinagsamahan at pinagtulungan. Masyadong masakit ang naging laban mo bilang gobernador. Pero anak, gaya ng sabi ko sa iyo, baunin mo ang lakas ng loob na meron ka para maitawid mo ang laban na yan. Ginawa ko yun. Hindi lang 100% na lakas ng loob. Higit pa sa 100% dahil yun na lang ang natitira na puhunan ko sa aking laban. Hindi ho ako nanalong gobernador. Ang ine-expect ko, ang sasabihin sa akin ng tatay ko, anak, isuko mo na rin ang laban mo dahil mahihirapan ka ng manalong gobernador. Pero iba ho ang sinabi ng tatay ko, anak, sa laban na ito ng pagka-gobernador, huwag mo itong susuko. Dahil habang may mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na mga batang ang grado ay palakol, na gustong makapag-aral, kailangan ka ng Laguna. Habang may mga tao na nakapila ng mahaba sa ospital, habang may mga pasyenteng namamatay sa mga ospital na walang kalaban-laban, habang may kulang na doktor, nurse na tutugon sa ating mga kababayan, kailangan ka pa ng Laguna. Habang kailangan pa ng mga tao ng hanap buhay, habang kailangan pa ng pag-asa ng mga PWD, huwag mong isusuko ang laban. At ang sabi mo ng tatay ko, habang may mga taong naniniwala pa na kinakailangang magkaroon ng pagbabago, huwag mong isusuko ang laban. Mabait ko ang Panginoon. Mukhang tinugon ang sinabi ng tatay ko na hindi mo kailangang isuko ang laban. At ako po, umaharap sa inyong lahat ngayon, bit-bit ko pa rin ang lakas ng loob. Pero mas malakas na ang loob ko ngayon dahil nandito na kayo, kasama ko at aayos. Tunay mong mabait ang Panginoon at mukhang gumalaw ang universe para kay Sol Aragones. Dumating ho sa buhay ko ang akay ni Sol Party List. Ang party list pong ito
na gustong tumulong hindi pa nakaupo sa ating mga kababayan. Mula sa PWD sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi na lang PWD ngayon, sa senior citizen at iba't ibang sektor. Ang sabi mo ng iba, bakit walang tigil ang pagtulong ng akay ni Sol Party List at ni Sol Aragones? Talagang showbiz din ang politika. Lumabas pa nga ang kwento. Baka may boyfriend na bilyonaryo si Sol Aragones, kaya walang tigil ang pagtulong. Wala hong katotohanan yan. Wala hong tigil ang pagtulong. Dahil ang akay ni Sol Party List, totoo, nangangarap po ang party list nito na makaupo sa Kongreso para magkaroon ng totoong kinatawan ang mga PWD sa Kongreso at para sa iba't ibang sektor ng Pilipinas. Hindi mo kinakailangang maging bilyonaryo o milyonaryo para makatulong sa tao. Ang tinatanong lang dito ay ang totoong puso na gustong tumulong at may malasakit sa kapwa. Marami ko nagtatanong, sino ba ang mga tumutulong kay Sol sa pagtakbo niya ng gobernador at maging sa akay ni Sol Party List? Tapusin na ho natin ang sari-saring bulungan at sari-saring intriga, sasabihin ko na ho sa inyo. Ang mga nasa likod po nito ay mga pilantropo, mga may kaya sa buhay, na ang gusto na lamang ibalik sa kapwa ang biyayang meron sila. Bakit hindi sila lumulutang? At tanging si Sol Aragones ang nakikita ninyo. Ang sabi po nila, hindi na namin kailangang magpakilala, Sol. Sapat na sa amin na may mga PWD na nakakalakad. Sapat na sa amin na maraming tao tayong natutulungan. Sapat na natutulungan natin na nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng nebulizer, nangangailangan ng wheelchair, nangangailangan ng extern food drop. Ang bawat taong yan, nakikita namin lumigaya ay sapat na. Ang tanong ko, ano ang kailangan kong ibalik sa inyo? Sakaling pagbigyan ako ng pagkakataon na manalong gobernador at ang akay ni Sol Party List, dito na ho pumatak ang luha ko. Ang sagot nila sa akin, wala kang utang. Wala ka rin kailangang bayaran. Isa lang ang tiyakin mo na ibalik sa amin. Ang kailangan mo lang ibalik sa amin ay tiyakin mo na ang tulong na para sa tao ay maramdaman at maranasan ng pinakamahihirap nating mga kababayan. Kaya yan po ang ginagawa natin ngayon. Sa bawat araw na may mga tao nang nakakalakad na hindi dati makalakad. Sa bawat buhay na binabago ng akay ni Sol Extern Food Drop. Sa bawat taong tinutulungan natin, hindi lamang sa Laguna kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa, sapat na itong kabayaran sa kanila. Dahil lagi kong naaalala ang tinuro naman ng nanay ko, baka magselos ang nanay ko, hindi ko napabanggit. Sa buhay yung ito, ang kailangan ko sapat lang. Hindi ko naman kailangan ng maraming bagay. Dahil pag-akyat natin sa langit, di naman tatanong ng Panginoon, Sol, gaano ka kayaman? Gaano ka rami ang kapangyarihan? Ang itatanong mo sa atin ng Diyos pag-akyat sa langit, nung nabubuhay ka, gaano kadaming PWD ang nakalakad at nabuhay muli ang kanilang bansa. Sa araw po ito, nabuo ang Akay National Political Party. Mahaba ang proseso, pero tinaga namin ang prosesong ito. At ngayon po na nakikita ko na ang lahat ng kasama namin dito na manunumpa mamaya, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat. Para po magtiwala kayo sa isang bagong organisasyon na tulad nito ay napakalaking bagay sa amin. Isang bagay din naman ang titiyakin namin sa inyo. Dito po sa organisasyong ito, walang pangulo, walang officers, pantay-pantay tayo para sa isang misyon na akayin ang Laguna sa isang pangarap na darating ang araw sa Laguna, wala ng taong bulag. Wala ng taong kinakailangan pang tulungan.
Dahil kapag ibigay natin ang maayos na edukasyon sa Laguna, maayos na ospital, maayos na hanap buhay, paunlarin ang turismo ng Laguna, darating ang araw, hindi na kailangan pang lumapit ng mga tao sa politiko o tumingi ng tulong. Na kaya na nilang tumayo sa sariling paa at tutulungan na lang at gagabayan natin sila. Sa puntong ito, gusto ko pong ipresenta sa inyo ang layunin at ang pangarap ng Akay National Political Party. Panoorin po natin ito.
ang plano po ng Akay ni Sol Party List at ni Sol Aragones kasama si VG Piwi Perez. Ito po ang plano. Kasama po kayo dito. At bagamat maglalabanan pa sa Bayo, inihahanda na po namin na bunuin para matupad ang pangarap na ito. Una, magkaroon ng eye center para dito sa Laguna at sa iba't ibang bahagi ng Batangas, ng Calabarzon, at maging sa lahat na nandito. May mga bisita nga pala po tayo na manunumpa mula sa Zamboanga del Norte, mula sa Nueva Ecija, mula sa Bataan, at iba't ibang bayan. Papapakinabangan po natin ang lahat na ito. Eye Center, Dialysis Center, at Rehabilitation Center. Bakit ho ang tawag ay Palasyo ng May Kapansanan? Dahil gusto ko silang bigyan ng dignidad ang mga may kapansanan. Na hindi kapag may kapansanan, sa tabi-tabi ka lang. Kapag may kapansanan, hindi premium ang ibibigay. Dito ho sa Akay ni Sol Party List, ang bida ay ang mga may kapansanan. At gusto ko pong sabihin sa inyo ang Akay National Political Party, kung kaya po ang pin na ginamit natin ay gawang paite. Inukit po ito mula sa paite. At mamaya po, pagkatapos ng programa po natin, may 30 po na booth dyan na nag-represent ng bawat bayan ng Laguna. Tampok ang mga masasarap na pagkain at souvenir items ng ating lalawigan. Dahil ang gusto po namin, kapag sakaling tayo ay mapagbigyan ng maglingkod, unang-una dapat ang pera ng Laguna umiikot sa Laguna. Ang unang dapat pinapayaman natin ay ang mga taga-Laguna. Kaya po may mga booth dyan. Binili po natin ang mga produktong yan para makita rin siyempre ng iba nating mga bisita. At mamaya po bibigyan kayo ng bayong para yan po ang souvenir namin sa inyong pag-uwi. Pasyalan po ninyo at tingnan kung gaano kasarap ang mga pagkain dito sa Laguna at kung gaano kaganda ang mga produkto ng Laguna dahil ang Akay National Political Party ay anak ng Laguna. Sa puntong ito, Joff, sa punto pong ito ay inaanyayahan po natin lahat ng mga manunumpa na maaari nang magsitayo. Habang may mga guest din po tayo na pumunta dito para i-witness ang ating panunumpa. Meron po tayo mula sa Zamboanga, Vice Mayor Julian Macapas. Mula sa Kuya po, Nueva Ecija, Vice Mayor Cindy Ramos at Konsehal John Paul Carbone. Mula po sa Bataan, Kapitana Jesusa Bungkasan. Mula po sa Cabuyao, Vice Mayor, Attorney Liv Opinia. Mula po sa Calamba, ito po ang ating mga kapitan at siyempre sa pangunguna ng ating susubok maging Vice Governor Piwi Perez. Rizal, Vice Mayor Tony Aurelio. Konsehal Lilibet Higban. Mula po naman, marami ang 4th District. Mula sa, of course, mula po sa 3rd District ng Laguna, ang Victoria. Sa pangunguna po, siyempre, ng ating kaibigan Juan Fajardo, natatakbo na Vice Mayor at kanyang mga konsihal. Mula po sa Pila, Laguna, ang ating mga taga-Pila, sa pangunguna po, siyempre, ni ABC. Ano ito si ABC Machenzo? Okay, ABC. Hindi ko na lang po isa-isahin ang pangalan. Mula po sa Kabindi, Konsehal Sarbin Pinili. Sa Lumban, Mayora Wendy Samonte. Mula po sa Paite, Vice Mayor Kid Paraiso. Sa Pakil, sa pangunguna po ni Mayora Melody Familiara, Luisiana. Siyempre po ang napakasipag na kaibigan natin, Vice Mayor Luis Jacob at ang kanyang mga konsehal. Sa Mahayhay po, Mayor Jojo Plado at ang kanyang mga konsehal. Mula po sa Dolores, Quezon, Dolores, Quezon, mga konsehal Archie Abigo at konsehal Edward Barsomo. Mula po siyempre sa Pasig, palakpakan po natin konsehal Volta de los Santos at ang kanyang pong mga kasama mga kapitan na nandito ngayon.
Na-acknowledge din po natin ang ating bisita pagdating po ng susubok din po siyempre na maging mayor ng Binyan, Cookie Iatco. Palakpakan po natin. At siyempre po ang susubok din maging konsihal, si Konsihal Dondon, ang kabataang Akay ni Sol, ang Sangguniang Kabataan, PWD Federation ng buong Calabarzon, Batangas Province, PWD Federation Officers, Cavite, Batangas, Quezon, Rizal, ang buong pamunuan po ng Muslim leaders ng buong Laguna, ang Binyan non-Muslim leaders, ang Bull Riders, nandito rin po ngayon. Binabati din natin si Vice Mayor Cathy Perez, siyempre ng Santo Tomas, Batangas. Meron po ba akong nakalimutan? Pangil, ang pangil sa pangunguna ni Vice Mayor Tolo Pajarillo at ng kanyang mga konsihal. Magdalena. Ang buong pwersa ng Magdalena, nandito rin po. Bukod po sa mga konsihal, kasama rin siya kanilang mga kapitan na nandito ngayon, Pastor Vic. Pagsanghan, nandito rin po ang mga taga-pagsanghan, ang mga taga-siniluan, ang mga kababaihan ng buong Laguna, ang Souls Ladies, ang Kalayaan, nandito rin po ang mga taga-Kalayaan, Kuya Rafi ng Pila at ang kanyang buong kasama. Kuya Chody Aristado. Laguna Big Bikers Group, Kuya Chody si Aristado. Konsihal Chody ng Rizal. Pinabati rin po natin ang ating guest, ang Algabre family, nandito rin po. Thank you po. Ang ating pong campaign manager, siyempre, ng San Pedro, si Kuya, Konsihal Delio Atulan. Tingin ko po, nabati ko na lahat. Ang aking kaibigan, sabihin ko sa Konsihal Joel Leviste na nandito ngayon. Lahat po ng media na nandito ngayon, maraming salamat. At syempre po kay Chairman June Enion ng San Pedro, maraming salamat. Maging ang ilang kapitan po ng San Pablo City, nandito rin, maraming salamat po sa inyo. Maaari na pong tumayo lahat ng manunumpa. Tinatawagan ko po ang ating Pangulo, Mayor Tony Aurelio and Dolan Castro, Vice PB. Chairman Ian. Binabati din natin siyempre po si Dr. Angel Torres. Atin na pong itaas ang ating kanang kamay at sumunod matapos po ang aking bibigkasin. Ako si na bagong miyembro ng samahang ang katipunan para sa pag-angat at pagyabon ng bayan, political party o Akay National Political Party ay taimtim na nanunumpa at nangangako susundin ang lahat ng mga probisyon ng konstitusyon at bylaws nito. Nanunumpa akong pananatilihin ang aking sarili na may integridad, katapatan, at paggalang sa lahat ng miyembro, anuman ang kanilang pinagmulan o paniniwala. Isusulong ko ang political ethics at party creed ng aming partido
at gawing halimbawa ang paniniwala ng partido. A better tomorrow for the Filipino people. Kabilang sa aking tungkulin bilang isang miyembro ay ang pagsulong ng mga layunin ng Akay Political Party na magbigay ng mas mataas na kalidad ng buhay para sa mamamayang Pilipino. Tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya, pantay na oportunidad sa dekalidad na edukasyon, pagbuksa sa kahirapan, at gayon din sa pagtatag ng isang lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ay pantay-pantay at nakakaranas ng pamamahala ng gobyerno na naaayon sa batas. Sa panunumpa na ito, pinagtitibay ko ang aking pangako sa Akay National Political Party at ng misyon nito, at nangangako na magsusumikap na walang pagod tungo sa pagsulong at tagumpay nito sa tulong ng Diyos. Sa kapangyarihan po na ipinagkaloob sa atin bilang chairman ng Akay National Political Party, nais po naming tanggapin at pagtibayin na lahat ng nanumpa ngayong araw na ito ay opisyal ng miyembro ng Akay National Political Party.